Winasak na malakas na hanging dala ng Super Bagyong Leon ang ilang istruktura sa probinsya ng Cagayan. Nasira na rin ang ilang pananim at libo-libong residente na ang inilikas. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta dyan ngayon? Bok, sa mga oras na ito, pabugso-bugso ang buhos ng ulan at ang hampas ng hanging dala ng Super Bagyong Leon. At napapansin natin na unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa ilang mga barangay, kabilang ito kinatatayuan nating barangay sentro. Gayunpaman, nakataas pa rin ang signal number 3 sa bayan ng Santa Ana. At kasabay nga niyan, tulad ng nabanggit ninyo, libo-libo na ang nailikas ngayong gabi. Sa sobrang lakas ng hampas ng mga alon sa baybaying ito sa Barangay Padaya, Apari, Cagayan, bumigay na ang cottage na ito at tuluyang tinangay ng tubig. Ang isa pang cottage nawasak na rin at nagbagsakan ang mga kahoy. Sa bayan naman ng Baggaw, tinangay ng rumaragasang baha ang mga tanim na mais. Sinubukan pang isalba ng mga magsasaka ang ilan sa mga ito. Nagmistulang ilog na ang buong taniman dahil sa matinding baha. Umapaw naman ang tubig sa Palawig River sa bayan ng Santa Ana. Nagngangalit din ang alon sa dagat. Kaya nagbayanihan na ang mga residente sa paghatak sa kanilang mga bangka. Nasa 300 residente ngayon ang nasa evacuation center ng Barangay Palawig. Kasama riyan si Nanay Belia na namomroblema sa kanilang kabuhayan bilang mangingisda. Hindi kami makapaghanap buhay, sir. Wala kaming makakain, sir, pag hindi kami makalaot. Saka kami makapaglaot kung maganda ang panahon. Ramdam din ang malakas na hangin sa barangay sentro. Malakas din ang hampas ng mga alon. Ganito rin ang lagay ng dagat sa bayan ng Kalayan. Hindi na rin madaanan ang tulay ng San Isidro papuntang Taytay dahil sa umapaw na tubig. Nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan dahil sa Super Bagyong Leon. Ibig sabihin, hanggang 117 kilometers per hour na lakas ng hangin ang posibleng maranasan sa lugar sa loob ng 18 oras. Kaya nitong makasira ng matataas na estruktura, mga bahay na gawa sa light materials at mga puno at iba pang pananim. Dahil sa masungit na panahon, aabot na sa 7,000 residente ang inilikas sa buong Cagayan. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, may mga kababayan silang nagmamatigas pang lumikas. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka ririsgo din ng sitwasyon ng dagat, lalaki na ng alon. Kasi lumalaki na yung dagat sa ilog. Ipapakita lang natin kung gaano kalakas yung paghampas ng hangin pag bumubugso ito. Mapapansin nyo yung isang estruktura dyan sa may Center Island. Ito yung kalye sa harap ng munisipyo ay napabagsak ng hangin. No? Kasi kanina lang bago tayo sumalang sa ere, past 9 p.m., lumakas yung ulan at yung hampas ng hangin, yan ang naging resulta. So yan ang visible impact, kumbaga, ng Super Typhoon Leon sa mga oras na ito. Samantala naman, nakausap naman din natin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kailangan daw ng mga evacuee ngayon ay basic needs tulad ng pagkain, tubig, damit at gamot, lalo na multivitamins para sa mga bata at matatanda. Balik sa inyo. Well, Brian, I suppose yung unang tanong ng marami, considering na yung Super Bagyong Leon nandiyan na sa silangan ng Batanes, as far as Cagayan is concerned, is the worst over for Cagayan? Yan ay aalamin pa ng mga otoridad sa mga oras na ito at sa mga susunod na oras dahil inaabangan din nila ang mga susunod na abiso ng pag-asa. Tinatanong natin ng MDRMO kung ano ang oras ng susunod nilang meeting ay hindi iniintay din daw nila kung ano ang magiging abiso ni Mayor Nelson Robinho na siyang nakaupo ngayong chairman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bok.
Brian, kasi 'di ba, sanay ang mga kababayan natin diyan sa Cagayan dahil daanan talaga yan ng bagyo. Pero dun sa report mo, may mga ilan na ayaw pang iwan yung mga bahay nila. But aside from those people, tama bang sabihin naging madali yung hindi madali, naging mas smooth yung paghahanda ng mga kababayan natin diyan? Kasi kung ganon, Brian, less yung tragedy kung nakakapaghanda sila ng mas maaga or nagpapa-evacuate sila ng mas maaga. Yung na-point out ko, nasanay sila kasi Santa Ana and they've weathered so many storms. At the same time, balikan natin yung kung gaano kaaga silang naghanda para rito bago pa man dumating yung o bago pa man manalasa ang super bagyong Leon, ay nag-iikot na ang mga opisyal sa kanilang mga barangay para hikayatin ang kanilang mga residente, mga kababayan na magsilikas na. Yung mga hindi nagsilikas, yun ang paulit-ulit natin tinatanong, isa lang naman ang sinasagot nila. Sanay na sila sa karanasan ng bagyo at okay pa naman daw sila. Kaya pa rin daw nilang, kumbaga, i-withstand yung impact ng bagyo. So far, kung casualties o injuries ang tatanungin, wala pang naiuulat sa MDRRMO. Pero maaari magbago, pero sana hindi na magkaroon o madagdagan ang figures sa aspektong yan. Balik sa inyo. Okay. Brian, one more question coming from me. I'll be a little bit naughty lang, but try to answer it as best as you can with whatever information you have. Kasi dyan sa Santa Ana Town, nandyan din yung isang EDCA site, yung Naval Air Station Camilo Osias, which is supposed to be, among other things, used for humanitarian assistance and rescue. I'm wondering lang from your observations, kung may indications ba na kailangan na ng humanitarian assistance o hindi pa? At pangalawa, kung kailangan man, may indications ba na may manggagaling muna dyan sa EDCA site na yan? Tama, Bok, no? I would have wanted to visit that naval base. Kaso nasa dulo ito ng Santa Ana, so medyo inabot na kami ng gabi bago pa maabot ang naval base na yan. But we'll make sure to visit that tomorrow. Now, in terms of kung kailangan na bang i-evacuate doon ng mga tao, ang sagot ay hindi pa. Dahil ayon sa MDRRMO, kaya pa ng mga barangay na i-accommodate ang kanilang mga kababayan sa kanilang respective na silungan o temporary shelters, evacuation centers. Kumbaga, ang tingin nila o ang pag-consider nila sa naval base ay last resort. Lalo't we have to take note na malapit din daw ito sa dagat. At ayaw naman daw nila na iposisyon agad ang mga evacuee roon, lalo't nagkaroon nga ng storm surge warning ang Pag-asa. At pag daw kasi ang takot nila, kumbaga, pag nilagay roon ng evacuee ang mga tao, baka na maabutin daw sila ng tubig doon kung sakaling tumaas ang antas ng tubig sa dagat. Kaya yun ang tinitingnan nilang dahilan kung bakit ginagawa nilang last resort ang naval base. Bok. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Brian Basa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.